Napag-usapan natin ang patungkol sa pagdating nitong si Velside at ang pagpapatigas niya sa mga subordinates nitong si Milim, kaya na maalam na ang bawat isa sa mga ito. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura universe. So without further ado, let's get into the video. Nagka-upload nga pala ng solo leveling contents ang Anime Fan Narrations na owned rin ng Anime Kohai. So kung interested kayong manood ng mga contents ng solo leveling ay pwede nyong i-check yung link sa my description. Ngayon ay hindi lang pala itong sila Carrion ang nag-decide na manatili dito. Pati ang mga subordinates nila na mga Winged Beast Knights ay nagpaiwan na rin sa may battlefield. Pati ang mga Warrior Priest na pinamumunuan nga nitong si Midley. Kasama ngayon itong mga itong si Hermes. Inabandon na nila ang kanilang role bilang mga medics at nag-switch na sila sa kanilang battle mode. Ang lahat ng mga subordinates na mga alagad ni Milim ay nag-rush para atakihin si Velside, pero sumigaw itong si Milim sa kanila na tumigil daw itong mga ito. Magmadali daw sila at tumakas na sila sa may battlefield, pero hindi na narinig nitong mga ito ang sigaw nitong si Milim kasi umatake uli itong si Velside. Gumamit siya ng spiritual bullets at pinaulanan niya ang buong battlefield na nagsalita itong si Obera. Sabi niya, pati daw siya gusto niya sana magpatuloy na mag-serve kay Milim sama. Nagsisisi daw siya dahil hindi agad siya nakapag-serve dito. Kaya ngayon daw siya babawi dito sa kanya master. Pagod na itong si Obera sa pakikipaglaban nila kay Pelyod kanina. At alam nila na wala talaga silang chance na manalo kay Velside, pero mas pinili nila na mamatay sa may battlefield kasi para naman ito sa kanilang master. Maging itong former Demon Lord na si Frey kilala naman natin ang attitude. Maging siya hindi nag-order sa mga subordinates niya na itong mga ito tumakas. Hinayaan niya na manatili dito ang kanyang mga tauhan kahit na itong mga ito mamatay sa pakikipaglaban kasi ang gusto ni Frey ngayon makapag-all out itong si Milim. Dahil kapag nag-all out ito magkakaroon ito ng chance na makasurvive. Kahit na ang ibig sabihin nun kailangan nilang mamatay para sa kanya. Kapag pinatay daw kasi ni Velside ang mga subordinates nila makikita daw yun ni Milim at hindi na daw mag-hesitate itong si Milim na mag-all out laban dito. Ang tingnan naman natin itong si Carrera kasi nga hindi naman siya subordinate nitong si Milim kaya hindi natin alam kung willing ba siya na magpakamatay para dito. Sa isip nitong si Carrera wala naman daw silang palag sa may flawless na True Dragon. Napaka-impossible daw para sa kanila na silang manalo kasi hindi daw kasing gentle nitong si Valgrind itong si Velside. Hindi ito kagaya ng last time na nagawa nilang pagtulungan ang parallel existence ng isang True Dragon. Tapos hindi rin alam nitong si Carrera kung kaya ba nila ditong makatakas. Pero kahit na kaya nila dito makatakas hindi pa rin option yon para kay Carrera. Kasi kapag tumakas siya na mag-isa may iwan niya naman ang kanyang mga kasama. Nandito rin kasi ang mga subordinates niya. Magiging directly na paglabag daw yon sa mga orders ng kanyang lord na si Rimuru. Kaya sa tingin ni Carrera kailangan na lang nilang gawin ang mga best nila dito. Sasama na lang siya kina Midley. Pero bago niya gawin yon nagbigay siya ng orders sa kanyang mga kasama na i-abandon na daw nila ang kanilang mga physical bodies. Ang tanging paraan lang daw para makaalis sila dito ang talunin itong si Velside. Pero malabo daw yun ang mangyari. Kaya ang gawin na lang daw nito mga nandito bumalik sila sa kanilang spiritual life form na state at igadoy nila ang mga souls ng mga mamamatay para ma-resurrect itong mga ito if ever. That way hindi sila makaka-experience ng true death. Siguraduhin daw nitong mga ito na wala silang ni isa na makakalimutan na kuhanin. Kaya naghanda na itong mga demons. Ready na sana sila. Pero unfortunately, may ginawa itong si Velside. Sabi ni Velside, napaka-foolish daw nitong mga ito. Napaka-cold talaga nitong Frost Dragon. Pinagpatuloy ni Velside ang kanyang inikas na Blizzard at lalo niya pa itong pinalakas. Napaka-unreasonable daw nitong force nito. Talagang napaka-violent. Isa daw itong supernatural disaster with an unimaginable scale. Talagang napaka-imposible daw na makaresist ka dito. After ipagpatuloy ni Velside ang kanya napaka-violent na Blizzard, instantly na naubos ang kanilang mga soldiers. Hindi agad naging ice sculptures ang mga captains kasi itong mga ito mga million plus levels pero hindi rin daw magtatagal itong mga ito. Nung nakita ni Frey kung gaano ka-hopeless ang kanilang situation nag-prepare na rin siya dahil alam niya nakasama siya sa mga mamamatay ngayon. Ganito na rin ang mga mindsets nitong sila Midley at Carrion
Kaya lang talaga buhay pa sila hanggang ngayon dahil meron pa rin some kind of protection sa kanila itong si Milim. Kung wala daw yun, kanina pa sana sila natulad sa mga average na soldiers. Itong sila Frey, Carrion at Midley lang ang malapit kay Milim. Medyo malayo kay Milim itong si Carrera at dahil malayo nga siya, hindi na siya nakagalaw ng tuluyan kasi hindi siya naabutan ng barye. Kung itong si Carrera nga daw na isa sa mga pillars ng Demon Primordials naging kaawa-awa ang state, lalo na daw itong mga demons na anday sa kanya. And of course, kasama sa mga naging ice sculptures ang mga soaring flock nitong si Frey, Winged Beast Knight nitong si Carrion, at Band of the Priest and Priestesses nitong si Midley. Ang nakakatakot pa dito hindi pa pala talaga umaatake itong si Velside. Ang Blizzard kanina na umubos sa mga forces nila resulta lang ng pagre-release niya ng kanyang aura. Sadyang hindi lang kinaya nitong sila Midley na mai-handle itong ganitong kalakas na presence. Kaya hindi sila nakagalaw sa may harapan ng ganitong klaseng being. Imagine, aura pa lang ni Velside yon, pero tinake out na nun ang lahat ng mga subordinates nitong si Milim. Kasama na nga itong sila Carrera at Geld. Kaya i-imagine na lang natin kung gaano kaya kalakas kapag nagsimula na talaga siyang umatake. Again, ngayon ay may nakasetup pang barrier itong si Milim sa kanyang mga kasama. Isa ito sa mga dahilan kung bakit hindi talaga siya makapag-all out. Kaya mas pinili na talaga itong For Heavenly Kings itong si Milim dito na hindi na lang maging pabigat sa kanilang master. Ginawa nila ang lahat ng kanilang mga makakaya, pero in the end wala ring nangyari. Sobrang lakas talaga ng katapat nila na True Dragon. Dahil dito meron akong gustong itanong. Sa tingin nyo ba may chance na manalo ang For Heavenly Kings nitong si Rimuru kung itatapat sila sa Frost Dragon na si Velside? Ilagay nyo ang inyong mga sagot sa may comment section. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.